itinuturo natin na ang Panginoong Hesus ay kapantay ng Diyos. Subalit, may mga sumasalungat dito at may mga ginagamit na talata laban sa katuruang ito bilang patunay na hindi daw Diyos ang ating Panginoong Hesus. Papaano natin sasagutin ang mga talatang iyon? Yan ang ating tatalakayin sa Expositor's Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Nakapaglaro na po ba kayo ng Lego? O pinaglalaro ninyo ng Lego ang inyong mga anak? Most of the plastic bricks would fit any other bricks. So we can interlock one Lego brick with another brick without even thinking if they belong to each other. Diba, pinagdudugtong-dugtong natin o ng ating anak yung mga piraso ng Lego at bumubuo tayo ng gusto nating buuin. May mga kung magturo ng Biblia ay para bang Lego ang mga talata ng Biblia. Subalit, hindi po ganon ang dapat nating gawin sa Biblia. Every verse has a context. The context of a verse or verses would be the verses preceding and following it. Bawat talata may konteksto. Ang mga naunang talata dito at ang mga sumunod na talata dito. Yan po yung tinatawag na immediate context of the verse. The larger context would be the entire paragraph, the chapters before or after, or even the book where the verse is found. Hindi katulad ng Lego, we cannot put verses together without checking its context. Ang konteksto ng talata ang magtatakda kung maaari itong idugtong sa iba pang mga talata. The context determines whether the verses connect with one another. Kapag tayo po ay sumisitas ng mga talata ng Biblia nang hindi tinitingnan ang konteksto nito upang patunayan ang ating paniniwala, ang tawag po dito ay proof texting. Proof texting. Ang problema sa ganitong approach, yung proof texting, ay naihiwalay ang verse mula sa talagang konteksto nito. May mga hidwang pananampalataya na hindi nakatakataka na ganito ang kanilang pag-handle sa salita ng Diyos. They use a proof text method. They seek verses and parts of verses to defend their views, their doctrines, often completely disregarding the context. Ito kasing proof text method, kapag tayo po ay nakikipag-usap sa mga gumagamit nito, ang nagiging advantage nito ay it overwhelms their opponents by the sheer volume of texts that they cite. Pinapaulanan po nila ng talata ang kausap nila. Ang nangyayari tuloy, paramihan na ng talatang mababanggit. Subalit kapag ang kausap natin ay gumagamit ng proof texting, whenever they would quote a verse, we should not counter by quoting another verse. Hindi yung pag bumanat sila ng verse, babanat ka rin ng ibang verse. Parang lumalabas pinagsasabong natin yung mga talata ng Biblia. At kapag ginawa po natin iyon, it gives the impression to people listening to our discussion
that we could make the Bible say what we want it to say. Ang maganda po, sa halip na makipagsabayan tayo ng sagutan ng mga talata, nagpapaulan sila ng talata, magpapaulan din tayo. Sa halip, ang gawin natin, yung ginagamit nilang mga talata as their proof text, seek to bring out its intended meaning by showing its real context. Gusto ko po munang linawin na kapag sinabi natin na si Kristo ay Diyos, hindi ho natin sinasabi na siya ang Ama. Kadalasan po kasi napapansin ko kapag kausap ko yung mga hindi naniniwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Kapag sinabi ko sa kanila na si Jesus ay Diyos, napapansin ko na ang isinasagot nila halimbawa ay, kung si Jesus ay Diyos, bakit nung binautismoan siya, may nagsalita sa taas? O kaya ay, hindi ba ang Panginoong Hesus ay nagdasal? Kanino siya nagdadasal kung siya ay Diyos? May isa pa ako nakausap na ang sinabi, hindi ba may Ama ang ating Panginoong Hesus? At nang sumagot ako ng oo, napangiti siya na para bang nakapuntos siya, para bang naka-score siya, na napatunayan niyang nagkamali ako. Gusto kong linawin na kapag sinabi po natin na ang ating Panginoon ay Diyos, hindi po natin sinasabi na siya ang Ama. Kasi po, dahil po paulit-ulit na idinikdik sa kanila ang katuruan na ang Ama lang ang Diyos, kapag naririnig po nila na sinasabi natin si Jesus ay Diyos, ang akala nila, ang pumapasok sa isip nila, ang sinabi daw natin, si Jesus ang Ama. Subalit, hindi ho tayo naniniwala na si Jesus at ang Ama ay iisang persona. Totoo na sinabi sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa, subalit kapag pinag-aralan natin ang talatang ito, ang sinasabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay magkapantay. Kaya kapag sinasabi po natin na si Jesus ay Diyos, ang ibig nating sabihin, si Jesus ay kapantay ng Diyos. Hindi ho natin sinasabi na si Jesus ay Diyos. At yun po ay consistent sa kung papaano inilalahad ng Biblia ang katuruang ito. Ang sabi po sa John chapter 5 verse 18, babasahin ko po sa ang Biblia 2001 edition. Dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang nilabag niya ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din na kanyang sariling Ama ang Diyos at ginagawa ang sarili niya na kapantay ng Diyos. Ganito naman po ang pagkakasabi sa Magandang Balita Biblia. Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya nga po, para linawin, ang ibig sabihin natin kapag sinabi natin na si Jesus ay Diyos, sinasabi natin na si Jesus ay kapantay ng Diyos. Hindi siya ang Ama, subalit kapantay siya ng Ama. Ngayon po, yung pong mga gumagamit ng proof texting, they disregard the context. At kadalasan, yung mga pinagdudugtong nilang mga talata ay merong salita na kapareho, kaya yun ang kanilang nagiging justification bakit nila pinagdugtong ang mga talatang ito. Halimbawa,
Ang sabi po sa John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. At pagkatapos ay pupunta sila sa Luke chapter 24 verse 39. Ang sabi po ay ganito, tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa, sapagkat ako nga ito. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ganito ang magiging takbo ng kanilang argumento. Ang kalikasan ng Diyos ay Espiritu. At sinabi ng Panginoon na ang Espiritu ay walang laman at mga buto. Ang sabi ng Panginoon, mayroon siyang laman at buto, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng iyong nakikita na nasa akin. Kaya ang kanilang magiging conclusion, itinanggi ng Panginoon na siya ay Diyos. Sapagkat sinasabi nila God is a spirit, and he denied that he is a spirit in Luke chapter 24 verse 39. And so their conclusion goes like this: Jesus denied that he is God. Tandaan po natin na ang kahulugan ng isang salita ay depende sa pagkakagamit nito. Kahit na parehong may salitang Espiritu, ang John chapter 4 verse 24 at Luke chapter 24 verse 39, even if both of these verses have the word Spirit, hindi nakakahulugan na pareho na sila ng pagkakagamit ng salitang Espiritu. That does not mean that they use the word Spirit the same way. Ang konteksto ng John chapter 4 ay pagsamba. Samantalang ang konteksto ng Luke chapter 24 ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya dito makikita natin na ang pagkakagamit ng Panginoon sa salitang Espiritu sa John chapter 4 verse 24 ay iba sa pagkakagamit niya ng salitang Espiritu sa Luke chapter 24 verse 39. Sa John chapter 4 verse 29, sumagot ang Panginoon sa tanong ng babaeng Samaritana sa kanya. Ang sabi kasi ng Samaritana sa verse 20, sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Kaya sumagot ang ating Panginoon. Sinabi sa kanya, babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na inyong sasambay ng Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi nyo nakikilala, sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga na sasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya nasabi natin na ang context ng John chapter 4 verse 24 ay pagsamba. Kumbaga, sa pagsasabi na ang Diyos ay Espiritu, nililinaw ng Panginoon na He is not confined to one location.
Ang salitang espiritu ay pagpapahayag ng kanyang invisible nature o kalikasang hindi nakikita o kalikasang hindi para sa isang lugar lang. His nature is that he cannot be confined to one location. Subalit sa Luke chapter 24, hindi pagsamba kundi muling pagkabuhay ang konteksto. Nagpakita ang Panginoon sa mga alagad at sila ay natakot. At ang sabi po rito, sa Luke chapter 24, makikita natin sa verses 36 and 37, samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila at sinabi sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Subalit sila'y kinilabutan at natakot at inakala nila na nakakita sila ng isang espiritu. Kaya sinabi ng Panginoon sa verse 39, tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa, sapagkat ako nga ito. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Malinaw dito na pinapatunayan ng Panginoon na siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Hindi niya itinatanggi ang kanyang pagkapantay sa Panginoon. In fact, dito mababasa natin that he proved to his followers that he had really been resurrected. Hindi lamang sa humarap siya sa kanya at ipinakita at ipinahawak ang kanyang mga sugat, kundi kumain din siya upang patunayan na hindi siya multo. Again, the Lord was not denying that He is God or that He is equal with God. He was convincing them that He indeed rose from the dead. Kaya nga kapag tininan po natin sa pagkakasalin ng magandang balita Biblia, ganito po ang pagkakasabi. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Kaya dito natin makikita ang pinapatunayan ng Panginoon ay siya ay muling nabuhay na maguli. Hindi niya itinatanggi na siya'y kapantay ng Diyos. At kahit na hindi tayo tumingin ng ibang salin, kahit na ang gamitin natin ay ang Biblia 2001 edition kung saan parehong may salitang espiritu ang John 4:24 at Luke 24:39, hindi nangangahulugan na pareho sila ng pagkakagamit ng salitang espiritu. Sapagkat a word has meaning depending on its context. Kaya hindi sinasabi ng Panginoong Hesus dito na hindi ako Diyos. Ang talagang sinasabi niya, hindi ako multo. Dito makikita natin na mali ang paggamit ng proof text approach. Kinakailangan na sa bawat talata na ating pinagdudugtong, titingnan natin kung ayon ba sa konteksto ng mga talatang ito, maaari silang pagtahiin, maaari silang pagdugtungin. Sapagkat kapag hindi natin tiningnan ang kanilang konteksto, hindi ho magiging tama ang ating paggamit sa salita ng katotohanan. Muli, paalala po, kapag ang ating kausap ay bumanggit ng isang talata, hindi makakabuti na sasagutin natin ng ibang talata. Whenever they would quote a verse, we should not counter by quoting another verse. Wag ho natin pagsabungin ng Biblia. Ang kailangan po yung mismong ginamit nilang talata, ipakita natin kung paano ito tamang intindihin. Let us seek to bring out its intended meaning.
by showing its real context. Isa pang halimbawa ng talatang ginagamit nila upang patunayan na hindi daw Diyos ang ating Panginoon ay ang Numbers chapter 23 verse 19. Ang sabi po rito ay ganito: ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinilita ba niya at hindi niya tutuparin? Ang sabi po kasi sa Numbers chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi tao. Kaya ang kanilang sinasabi, hindi daw maaari na ang Diyos ay magkatawan tao. Subalit gusto nating linawin, hindi naman talaga pinapasubalian ng Numbers 23:19 na ang Diyos ay magkakatawang tao. Ang pagkakasabi, ang Diyos ay hindi tao. Hindi man lang nito tinalakay na hindi maaaring magkatawang tao ang Diyos. Sa makatuwid, magkaroon ng kalikasan ng tao bilang karagdagan sa kanyang kalikasan. Ano po ang talagang pakahulugan ng Numbers chapter 23 verse 19? Ito po ay patungkol sa kanyang hindi pagbabago sa kanyang mga pangako at mga layunin. Dito sa Numbers chapter 23, binayaran po si Propeta Balaam ni Haring Balak upang isumpa ang bansang Israel. Masama ang balak ni Haring Balak laban sa bansang Israel. Ang inihayag ni Balaam, hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang mga sukdulang layunin, hindi binabawi ng Diyos ang kanyang mga taimtim na pangako. Siyempre, tumutugon ang Panginoon sa mga salita at sa mga kilos ng mga tao sa pamagitan ng pagsasaayos ng kanyang mga plano. Hindi siya magsisisi o magbabago ng isip. Ang punto dito ng Numbers 23 verse 19 sa pahayag ni Balaam, ang Diyos ay hindi pa bago-bago. Walang makakabuyo sa kanya na isumpa ang mga pinili niya na pagpalain. Ang pagkakasabi, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Ang Diyos ay hindi tao sa punto na hindi siya magsisinungaling at hindi siya magbabago ng isip. Ang Diyos hindi katulad ng tao sa ganoong bagay. Ngunit inuulit ko, hindi itinatanggi ng Numbers 23:19 na ang Diyos ay magiging tao. Kaya nga may nagsabi, kung malinaw na ang punto ng isang talata, wag nang hanapan pa ng ibang punto at baka mauwi pa ito sa kahangalan. If the plain sense makes sense, seek no other sense, for it will be nonsense. Ang malinaw na punto ng Numbers 23:19, hindi nagbabago ang Diyos. Ang sabihin na itinatanggi ng naturang talata na ang Diyos ay magiging tao, paghahanap ng iba pang punto na nauuwi na sa kahangalan. Sang-ayon naman tayo na ang Panginoong Hesus ay may kalikasang tao. Ako rin ay nananampalataya sa kanyang buong pagiging tao. Ang sabi nga ng isang manunulat, ang pagtanggi sa tunay na pagiging tao ni Jesus ay pagtanggi sa isang bagay na nasa pinakapuso ng Kristyanismo. Kaya walang sino man na itinanggi na si Jesus ay naparito sa laman na isinugo ng Diyos. Subalit tandaan po natin, ang paninindigan sa pagiging tao ng ating Panginoong Hesus
ay hindi pagtanggi sa kanyang pagkadiyos. To teach that Jesus is human is not necessarily to deny that He is God. Ang katotohanan na siya ay tao ay hindi nagpapatunay na hindi siya kapantay ng Diyos. Ang paninindigan ay isang bagay, ang pagtanggi ay ibang bagay. Kaya hindi itinuturo ng Numbers chapter 23 verse 19 na itinanggi dito na ang Diyos ay maaring maging tao. Isa na naman itong patunay ng pagkakamali ng tinatawag na proof texting. Isa pang halimbawa ay yung sinabi sa Hosea chapter 11 verse 9. Ang sabi po dito, hindi ko igagawad ang aking mabangis na galit. Hindi ako babalik upang wasakin ng Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako darating na may puot. At ang sabi naman sa Ezekiel chapter 28 verse 2, idudugtong nila ito. Ang sabi, anak ng tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmamataas at iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y nakaupo sa upuan ng mga Diyos sa pusod ng mga dagat. Gayunman, ikaw ay tao lang at hindi Diyos, bagamat ginawa mo ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Kaya ang kanilang conclusion, ang sabi nila, ang Diyos ay Diyos at ang tao ay tao. Ang Diyos ay hindi tao at ang tao ay hindi Diyos. Kaya daw, wala sa Biblia na si Kristo ay taong totoo at Diyos na totoo. At sinasabi nila na ang Panginoong Hesukristo ay tao, hindi Diyos ayon sa Biblia. Subalit, katulad ng aking paliwanag sa Numbers chapter 23 verse 19, ito pong Hosea chapter 11 verse 9 at itong Ezekiel chapter 28 verse 2 ay hindi naman talaga nirule out ang possibility na ang Diyos ay maaaring magkatawan tao. Kung titingnan po natin ang konteksto ng Hosea chapter 11, ito ay ang pangako ng Diyos ng restoration o pagpapanumbalik sa Israel matapos na ipahayag ng Diyos ang kanyang paghuhukom laban sa kanila. It is about God promising restoration for Israel after pronouncing judgment upon them. At nililinaw dito ng Panginoon na ang kanyang pagparusa sa kanilang kasalanan ay hindi pagpapawalang bisa ng kanyang pangako sa kanila. Ang sabi nga ng isang commentary, si Thomas Constable, sa Notes on Hosea, God did not change His mind about bringing judgment on Israel, but He promised not to apply the full measure of His wrath or to destroy Ephraim again in the future. He would show restraint because He is God, not a man who forgets His promises, is arbitrary in His passions, and might be vindictive in His anger. Katulad ng aking paliwanag sa Numbers chapter 23 verse 19, hindi itinatanggi ng Hosea chapter 11 verse 9 na maaring ang Diyos ay magkatawan tao. Ang konteksto nito, ang Diyos ay hindi nagbabago as far as His promises and purposes for the chosen people are concerned. Hindi itinanggi ng Hosea chapter 11 verse 9, katulad ng Numbers chapter 23 verse 19, ng Diyos ay maaring magkatawan tao. Ang Ezekiel chapter 28
ay bahagi po ng mga serye ng mga hula laban po sa mga bansang hintil o sa mga bansang pagano. At dito po sa chapter 28, at this point, the prophet Ezekiel pronounced judgment upon Tyre. At ang tinalakay dito, the Lord focused sa kasalanan ng hari na siyang dahilan kaya pinarusahan ng Diyos ang Tiro. Ang sabi sa The Bible Knowledge Commentary, the underlying sin of Tyre's king was his pride, which prompted him to view himself as a god. Evidently, in Ezekiel's day, the king of Tyre believed they were divine. The king's claims to deity were false. Evidently, he felt he had wisdom that only a god could possess. Of course, siyempre naman, ang tao ay hindi magiging Diyos. Subalit, ang Panginoong Hesus ay hindi tao na naging Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawan tao. Denying that man would ever become God does not also mean denying that God would become man. Ang pagtanggi na ang tao ay maaring maging Diyos ay hindi nangangahulugan na itinatanggi na natin na ang Diyos ay maaring magkatawan tao. Kaya alam po ninyo, kapag hindi ho natin isinasaalang-alang ang konteksto ng mga talata, lumalabas pa, we are actually putting words in God's mouth. Kapag po tayo ay nagpo-proof text, gumagamit tayo ng mga talata upang patunayan ang ating paniniwala nang hindi tinitingnan ng konteksto ng mga talata, we make God say what He did not really say. Mas maganda po, sa halip na idikta natin sa Diyos na sabihin ang gusto nating sabihin niya, mas maganda, hayaan natin na ang Diyos ang magsalita. We should rather let God speak through His Word. Isa pa sa mga talata na ginagamit nila na para bang itinanggi ng Panginoon ng kanyang pagka-Diyos ay ang John chapter 8 verse 40. Ang sabi po dito ay ganito, subalit ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Ito ang isa sa kanilang mga paboritong talata para patunayan na si Jesus ay hindi kapantay ng Diyos. Ang sinasabi nila, ang Panginoong Hesukristo ay tao. Siya ay naiiba mula sa Diyos. Siya ay hindi daw Diyos, ni siya ay Diyos-tao. At binabanggit nila itong talatang ito at sinasabi nila, mismong si Kristo ang nagturo na siya ay tao na nagsasaysay ng katotohanan. At sinasabi pa nila, sa kabila ng mga katangian ni Kristo, ano ang kanyang likas na kalagayan? At babanggitin nila ang John chapter 8 verse 40. At ang sabi nila, sa pagkakataong daw na ito, malinaw na ipinakilala ni Kristo na siya ay tao. At sinasabi nila, hindi kailanman sinabi ni Kristo na siya ang tunay na Diyos. Samantalang kung siya, dapat sana'y pinakilala niya ang sarili niya na Diyos. Makikita natin dito na pinalalabas nila na sa pagsasabi na siya ay tao, itinanggi na mismo daw ni Kristo na siya ay Diyos. Wala nga bang pasubali na itinanggi ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos sa John chapter 8 verse 40? Tinatanggap naman natin na sa John chapter 8 verse 40, sinabi ni Jesus na siya ay tao. Naniniwala kami sa kanyang ganap na pagkatao. We believe in His perfect humanity. Ngunit hindi kami sang-ayon na dahil dito sa John chapter 8 verse 40, lumalabas na
itinanggi niya ang kanyang kalikasan bilang Diyos. Hindi naman niya sinabi sa naturang talata na ako'y tao at hindi Diyos. Sinabi lang niya na siya ay tao. Ngayon, for the sake of argument, pagbigyan natin na ng kanyang sabihin na siya ay tao, kanyang pinagtibay ang kanyang pagiging tao. Subalit gaya ng aking sinabi, ang katotohanan na kanyang sinabi na siya ay tao ay hindi nangangahulugan na kanyang sinabi na hindi siya Diyos. Ang pagtuturo ng pagkatao ng ating Panginoong Hesus ay hindi nangangahulugan ng pagtanggi ng kanyang pagka-Diyos. Sapagkat ang paninindigan sa isang bagay ay hindi katumbas ng pagtanggi sa ibang bagay. Ano ba talaga ang sinasabi sa talatang ito? Hindi kasi nila isinaalang-alang ang konteksto nito. Tandaan natin ang simpleng konteksto ng isang talata ay ang mga talata bago at pagkatapos nito. At kapag nawawalay na sa konteksto ang isang talata, nabibigyan natin ito ng isang pakahulugan na hindi naman nito talagang nais na ipakahulugan. Sabi nga, a text without context is a pretext. Ang kasulatan na hindi tinitingnan ang kabuuan ay isang kabulaanan. A text without context is a pretext. Ang kasulatan na hindi tinitingnan ang kabuuan ay isang kabulaanan. Ipinapakita ng konteksto sa John chapter 8 na hindi naman issue dito ang pagiging tao ng ating Panginoon sa pagtatagpong ito sa pagitan niya at ng mga Hudyo. Hindi naman nila tinitira ang kanyang pagiging tao, hindi nila kinukwestiyon na siya ay tao. Ngunit kanilang pinagdudahan ang kanyang karapatan bilang sugo ng Diyos. Ang kanyang pinanindigan ay siya ay kinausap ng Diyos. Nakapaloob sa talata ang kanyang pagiging tao, ngunit hindi ito ang pinakapunto ng talata, hindi ito ang issue. Kaya nga ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan niyong ako'y patayin. Hindi niya kailangang patunayan sa kanila o ipakilala na siya ay tao. Hindi kasi ito ang pinakapunto ng kanyang sinabi. Ang pinagtatalunan kung isinugo siya ng Diyos o hindi. Kaya nga kanyang ipinahayag, sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Kapag may talata tayong pinangahawakan para patunayan ang ating paniniwala, kahit ikumpara mo sa ibang reliable translation, lalabas pa rin ang kahulugan nito. Subalit kung ikaw ay nakatali sa isang salin para mapatunayan ang iyong punto, baka proof texting na ang ginagawa mo. Tingnan natin yung konteksto uli ng John 8:40. Sapagkat tumanggi silang makinig sa kanya, kinwestiyon ng Panginoon ang pag-angkin ng mga Hudyo na sila'y kabilang sa lahi ni Abraham. Ang sabi nga sa verses 37 to 38, nalalaman ko na kayo'y binhi ni Abraham, subalit pinagsisikapan niyong ako'y patayin, sapagkat ang salita ko'y walang paglagyan sa inyo. Sinasabi ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama at kayo, ginagawa naman ninyo ang mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama. Kaya ang buwelta nila sa verse 39, sila'y sumagot sa kanya, si Abraham ang aming ama. Ngunit hindi nila naintindihan ang gustong sabihin ng Panginoon. Hindi naman kinukwestiyon ng Panginoon ang kanilang lahi o ang kanilang kalagayang pisikal. Tinutuligsa niya ang kanilang kalagayang espiritual. Talaga namang ang mga Hudyo
mula sa lipi ni Abraham sa laman. Subalit sila rin ang nagsisikap na patayin si Jesus, ang tunay na anak ni Abraham. Kaya talagang ipinapakita na hindi sila kabilang sa lipi ni Abraham sa espiritu. Ang pinag-uusapan dito ay hindi kalagayang pisikal, kundi ang kanilang kalagayang espiritual. Kasi nga, hindi nila tinanggap ang kanyang mensahe. Kaya nga, ipinahayag ni Jesus ang katotohanan na nangusap ang Diyos sa kanya. Kaya nga, ang sabi niya sa verse 40, "Subalit ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos." Hindi naman talaga kailangan patunayan ng Panginoon ang kanyang pagiging tao sa kanila. Kitang-kita naman siya bilang tao. Nananawagan lang siya sa kanila na kanilang kilalanin ang kanyang pahayag na nangusap ang Diyos sa kanya. Ngunit ayaw nilang paniwalaan siya. Sa halip nga, sinikap nilang patayin siya. Kaya pinatunayan nila na sila'y sa diablo at hindi sa Diyos. Kung paanong nilabanan ng kaaway ang Diyos, ganun din naman kinalaban ng mga Hudyo si Jesus. Ang kanilang pagtangging makinig sa Kanya katumpas ng paghihimagsik laban sa Ama na nangusap sa pamamagitan niya na katulad ng ginawa ni Satanas. Kaya nga sabi ng Panginoon sa verses 42 to 44, sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inibig ninyo sana ako, sapagkat ako'y nagmula sa Diyos at ngayon ay naririto ako. Hindi ako naparito mula sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi nyo nauunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat hindi nyo matanggap ang aking salita. Kayo'y mula sa inyong amang dyablo, at ang nais nyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama." At ang sabi niya sa verse 47, "Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito, sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos." Ang kamangha-mangha, sa kanyang pagpapahayag ng kanyang karapatan bilang sugo, walang pasubali na pinanindigan ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. At ang sabi sa verse 58 ay ganito, sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga, ako nga." Ang hamon nila, kung si Jesus ay Diyos, sana'y ipinakilala niya ang sarili niya na Diyos. Dito nga sa konteksto ng John chapter 8 verse 40, sa pagkakataong ito, hindi lang ay pinahayag ang kanyang karapatan bilang sugo, kanya ring pinanindigan ang kanyang pagka-Diyos. Pinakilala nga niya ang kanyang sarili na Diyos. Kung paanong malinaw ang kanyang pagiging tao, gayon din naman, malinaw din ang kanyang pagiging Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ipinanganak si Abraham, ngunit bago pa siya pinanganak, umiiral na siya. Ang sabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga." Yung pong I am o ako nga ay katawagan ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga po sa Exodus chapter 3 verse 14, sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ay ang ako nga." At kanyang sinabi, "Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga." Ito pong I am o ako nga ay katawagan ng Diyos. At nung nagpakilala nga ang Panginoon na siya ang ako nga, nung sinabi niya na, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga," tingnan ninyo yung tugon ng mga Hudyo sa kanya. Kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya. Ngayon ang tanong,
Anong ibig sabihin ng kanilang pagdampot ng bato laban sa kanya? Punta tayo sa John chapter 10. Ang sabi dito, ako at ang Ama ay iisa. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Pansinin natin yung sinabing muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo. Ang tinutukoy na unang pagkakataon na sila'y dumampot ng bato ay yung nasa John chapter 8. At dito ang sabi, nung sabihin ng Panginoon na ako at ang Ama ay iisa, muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. At hinamon nga sila ng Panginoon. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako? Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan. Blasphemy. Paglapastangan. Sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Nang sabihin ng Panginoon na katotohanang sinasabi ko sa inyo bago pa man si Abraham ay ako nga, at nang sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa, ang pagkakaintindi ng mga Hudyo sa kanyang sinabi, inaangkin niya na siya ay Diyos. Ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya, kung maingat nating susuriin ang konteksto ng John chapter 8 verse 40, hindi niya itinanggi ang kanyang pagka-Diyos dito. Makikita pa nga natin sa bandang huli na sa halip na itanggi ang kanyang pagka-Diyos, ipinahayag pa talaga ng ating Panginoon na siya ay Diyos. Lumalabas na sa kanilang pagtatangka na patunayang hindi kapantay ng Diyos ang ating Panginoong Hesus, nagkamali sila, nabaluktot nila ang kahulugan ng John 8:40. Nagkamali sila sa pag-intindi sa talatang ito. Alam nyo, ang pakikinig sa mga salita ng Diyos, kailangan ang tamang pag-unawa dito. At ipinapakita ng kanilang maling pagkaunawa dito na hindi talaga sila nakikinig. Kaya hindi itinanggi ng Panginoong Hesus ang kanyang pagka-Diyos sa John 8:40. Ilan lamang po yan sa mga talata na nagamit bilang proof text, na nabaluktot para lamang salungatin ang talagang katuruan ng Biblia na ang ating Panginoon ay kapantay ng Diyos. At kapag po may mga binabanggit na mga talata ang mga taong sumasalungat sa ating ibinabahagi sa kanila, muli, ang sinasabi ko, makakabuti na sa halip na bumalat ka ng ibang talata, ipaliwanag mo, tingnan mo yung konteksto nung mismong talatang kanilang binabanggit. At makikita po natin na hindi naman itinatanggi ng mga talatang ito ang katuruan ng ating Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawan tao. Ang ating Panginoong Hesus ay kapantay ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa aming pong YouTube channel na Expositors Edition. Pakihit po ang notification bell para wala po kayong ma-miss sa anumang episode ng Expositors Edition. At kung kayo'y napagpala, paki-like at paki-share. You can also follow us on Facebook and Spotify. Ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.